exalted in every nation, sovereign of all creation, Lord Most High. Throughout the endless ages, you will be crowned with praises, Lord Most High. Exalted in every nation, sovereign of all creation, Lord Most High. Yes, Lord. Throughout the endless ages, you will be crowned with praises, Lord Most High. Exalted in every nation, sovereign of all creation, Lord Most High, be magnified, be Let us exalt the Lord. Oh, we exalt your name, oh God. Let's continue to exalt the Lord. Lord, you are faithful. Your name we exalt, oh God. Your name be exalted, oh Lord. Oh, you are worthy, worthy to be exalted. You alone are worthy, oh God. You alone are worthy to be praised. We give you honor, we give you praises. Lord, we exalt your name. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Lord, be magnified, be exalted in our lives. Oh Lord Jesus, we exalt your name. We exalt your name on high. We magnify you, Lord. Oh, you are worthy. You alone are worthy to be magnified, oh God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we thank you, oh God. Thank you that we can exalt your name, Father. Thank you, oh God, that we can magnify you, Father, in our lives. And Lord Jesus, in every minute of our lives, Father. Lord, we thank you for your faithfulness to us, oh Lord. We thank you, oh God. Lord, we just give you back all the glory, all the praises and honor that you alone deserve, Father. In Jesus' name, amen. Amen. Palapakan po natin, Panginoon. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Tayo po'y makakaupo na. Tinatawagan po natin mga bata para sa ating papatalangin po natin sila. Punta po kayo dito sa harapan, mga bata, at we'll pray for them. Sama-sama po natin ipanalangin ang mga batang ito. Sila po ang ating mga future leaders ng ating iglesia. Wala na. Okay, tuon po natin ang ating kamay. Panalangin po natin sila. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, O God, dahil patuloy, O Lord, ang iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po sa buhay din ng mga batang ito, O God, na nasa harapan. Lord, patuloy namin tinataas sila sa inyo. Dalangin po namin, O God, na sa linggo-linggo na kanilang pag-aaral sa Sunday School, O Lord, ay unti-unti mo po, Panginoon, na itanim sa kanilang puso, Lord God, ang iyong mga salita, O God. At ito po ay magsilbing foundation, Panginoon, para sa kanilang paglago, sa kanilang, habang sila lumalaki, sila po ay lumalago, Panginoon, sa kanilang paglakad. At patuloy silang kikilos ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, instill in their hearts, O God, the fear of God. The fear of God, O Lord God, na hindi sila makagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. At Lord, i-prepare mo din po ang kanilang puso, Panginoon. Mold them, Lord God, equip them, Father, para sa paggamit mo, Panginoon, para sa kanila, O God. Pagdating ng panahon na sila, O God, ay magagamit mo para sa inyong ubasan, O Lord. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga teachers, O Lord God, na patuloy, Panginoon, na nagtuturo sa kanila, O God. Lord, patuloy mo silang bigyan ng patience, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan, O Lord God, ng joy sa kanilang puso to serve you, Father, in this area, O Lord God, sa pagtuturo sa mga bata, O God. At sila din po, O Lord, ay patuloy na kalingain mo, Panginoon, pagpalain, O Lord God. Patuloy silang lumago din po, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tatawagin na po natin si Pastor Edwin, ang ating speaker. Ngayon po uli ay Mission Sunday, basta last Sunday po ng buwan ay Mission Sunday po. Kung maalala po ninyo na noong February po, shinare ko yung tungkol sa Bless the 13, yung ating mga Muslims doon sa Mindanao at
lalo na po sa panahon na ngayon na pinag-uusapan yung tungkol sa Bangsamoro Basic Law, ay kailangan po natin manalangin dahil ito po ay nakikitang parang ulap doon sa Mindanao na ito ay baka ito ay makahadlang sa gawain ng Panginoon o sa pagpapadala ng mga missionaries doon sa Mindanao. Noong February po, i-present ko po sa inyo yung first 7, yung Iranon hanggang sa Molbog. Ngayon po ay i-present ko yung number 8 hanggang 13, yung itong mga grupong ito po. Next. Okay. Para ma-refresh lang po ang inyong memory, ito po yung proposed Bangsamoro Core Territory. Marami po siya, kumbaga dito po sa southwestern Mindanao, pero meron din pong portions ng Palawan kasi marami din pong mga katutubong mga Muslim doon sa bandang Palawan. Tapos po kung matuloy po yung Bangsamoro Basic Law, magkakaroon po ng Sharia Law at doon po sa mga probinsyang nasasakupan ng batas na ito. Next. Okay, next. By the way po, to refresh your memory din, yung Bless the 13, ito ang tawag dito dahil yung Bangsamoro Framework Agreement ay na-sign noong 2013. Kaya ito yung basis ng Bless the 13. Tapos may mga 13 na tribo pa na Muslim tribes dito sa mga areas na sinasakupan ng proposed Bangsamoro Basic Law. Yung una, yung Sama Bangingi. Ito po yung kanilang population, 116,000. Nakatira ho sila sa may Basilan, sa may Zamboanga, at sa may Sambales Island sa Hulo. Sila ay mostly mangingisda, tapos nagtatanim din sila ng mga niyog, nagtitrade sila sa kopra at may mga handicrafts din sila. Ngunit mga 0.14% o even less than 1% sa kanila ang nakakakilala sa Panginoon. Tapos sabi din dito na sila ay mga aktibong Muslim extremist or mga fundamentalist at marami din military conflict sa lugar nila. Next. Ito din yung Sama Pangutaran. They're about 26,000. Doon din naman sila sa bandang Hulo. Tapos tignan nyo, pati Palawan, Southern Palawan. Tapos sa may Cagayan de Tawi-Tawi. Sila rin ay mga mangingisda at mga nagtatanim ng kasaba at kopra. Sabi dito, yung things that hindered missionaries from going there ay remote location at saka yung hindi maganda ang peace and order doon sa lugar na ito. Tapos 0.05% lang ang nakakaalam sa Panginoon sa grupong ito. Next. Ito din yung Sama Southern. Sa Sama group lang yan, dami ng kumbaga sub-tribes. Ito yung Sama Southern. Meron 100,000 sila. Doon sila din nakatira sa Tawi-Tawi, bandang Saba, bandang Zamboanga. At meron din nakatira dito sa Metro Manila. Yung mga sinasabi, yung mga Sama Southern, yung iba sa kanila ay talagang galing Saba. Sila rin ay mangingisda at ang karakteristik nila ay ang kanilang pagtitrade sa dried fish, sa pearls at saka sa mother of pearl. Involved din sila sa farming. Karamihan din sa kanila ay mga teachers at mga government workers. Ang pagtingin nila sa Christianity ay ito ay sinasabing relihiyon ng idolatry, immorality at saka unclean practices. Lalo-lalo na mas exposed sila sa mga yung Catholic, kaya doon din nila parang yun ang basis ng kanilang pananaw. Tapos yung nakakahadlang sa mga missionary na pumunta doon ay malaria, tapos mahirap ang sasakyan papunta doon, at of course yung peace and order. Tapos ilan lang sa kanila, 0.01% no Christ.
Okay, next. Ito din, Sangil. Sangil tribe, there are about 14,000. Doon sila nakatira sa Balut and Sarangani Islands, doon sa bandang Davao del Sur. Dito naman sila sa bandang, Davao del Sur. And then, South Cotabato. Maalala nyo si Joy, nasa South Cotabato at Jensan. Okay. Sila ay engaged sa subsistence fishing and farming. Kung sinasabi natin subsistence, yung talagang pangkain lang nila. Tapos kaya doon mataas ang infant mortality, kumbaga yung mga anak nila, kumbaga bata pa lang namamatay na, tapos hindi sila gaanong nakapag-aral plus may malnutrition. Pero yung grupo naman na ito, parang they are a proud people kasi ang sabi nila, noong dumating daw ang mga Espanyol, talagang sila ang mga warriors or mga nagsilaban-laban sa mga Espanyol noon. Tapos, kaya ang pagtingin tuloy nila sa Kristyanismo ay, kumbaga, pagsasakop sa kanila. Parang yung pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Tapos, only 1.5% know Christ. Next. Ito naman, Tausog. Ito ay popular sa inyo siguro kasi marami sila, 1 million. Doon sila sa Sulu at urban areas of Mindanao like Davao, Cagayan de Oro, Jensan, pero marami din sa kanila ay nandito sa Metro Manila. Of course, involved din sila sa agriculture, sa fishing, tapos sila rin ay involved sa cattle and poultry raising. Ayan, sila rin ay kinikilalang, kaya Tausog, kilala natin ang grupong ito dahil sila ay yung grupo na talagang gusto nilang, kumbaga, kalayaan, or independence from the Philippines. Tapos sila nga ay talagang kilalang mga Muslims, kaya if you make